Ako po ay namulat, doon sa mga aktibidad ng paglilingkod sa Katoliko. Katulad ng prayer meeting, sa mga procession. At ako po ay naging, tambayan ko na rin nung habang palaki ng palaki ako, ang bahay ng, pare na kung saan ay kung minsan, nautos-utusan ako ng mga bagay na kailangan ng aming pare at the time. Tinuturuan kami na magbasa ng mga talata ng Biblia pagkatapos yung aming teacher noon. Ang siya namang nagpapaliwanag pagkatapos naming basahin ang nasabing talata. So binibigyan ngayon ng pagpapaliwanag ng teacher namin kung ano ang lalim ng aming binasa. At pagdating ng linggo, na po, nagsisimba kami. Kwan. So ano pat halos lumaki din ako sa simbahan, no, doon sa aming baryo. Nung lumalaki na ako, nanabik ako na makita ko ang mga magulang. Pagdating ko sa Maynila, kung mga malapit ako sa simbahan, unang-una kong inisip ay pumunta ng simbahan at mula doon ay doon ako nagpasundo sa aking mga pinsan na kasalukuyan nag-aaral dito sa Maynila. Hanggang sa sinamahan ako ng aking pinsan na estudyante. Nag-ikot-ikot kami diyan sa Maynila, no, dito sa may bantang Quiapo, sa may San Miguel. Nakakita kami ng wanted tilo. Doon ako namasukan. At yung napasukan ko ay isang Iglesia ni Cristo. Na kung saan ay naging boy ako niya. Pagkatapos naging boy, hinikayat niya ako na makinig doon sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Na yun nga, ang Iglesia ni Cristo. Mula doon, no, labing dalawa kami ang nakinig dahil mayroon silang maliit na paupahan. Lahat ng mga tenant nila doon ay hinikayat din nila na makinig. Kaya sama-sama kaming nakinig sa Iglesia ni Cristo na sa pagtuturo. Pagkatapos noon, pagbibigay daan ko pa lang nung time na yon na hindi ko masyadong naintindihan pa ang aral ng Iglesia ni Cristo. Kaya masukal nga sa kalooban ko, lalo na yung pagtuturo na sa tingin namin ay inaatake yung relihiyon namin na nakagisnan, itong ang Iglesia Apostolika Romana. Kaya ganun na lang yung aming kumisan, hindi kami nakikinig ng mabuti. Kasi naunahan ako ng aking medyo pagdaramdam. Opo. Doon sa bahagi ng inaatake, ang pantanaw namin, inaatake yung aming relihiyon na nakagisnan. Ngayon, doon sa gitna, madalas na doon sa pagtuturo kasi ng ministro na nagtuturo sa amin, ay binabanggit niya na kapag may mabasa daw na talata ng ating Panginoong Kristo ay umaamin na siya ang tunay na Diyos, ay aalis siya sa pagkakaanib nila o kaya aalis siya sa kanyang pagkaministro. Na-challenge po ako doon. Opo. Na-challenge ako doon sa sinasabi niya. Kaya doon sa gitna ng aming pakikinig ng mga itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo, dumating naman ang isang pagkakataon na hindi ko inaasahan na telegrama mula sa probinsya na pinanggalingan ko. At ang nakalagay doon sa telegrama ay pinauuwi ako sapagkat yung nag-alaga sa akin o ang nakagisnan kong magulang na nanay ay namatay. Apo. So obligado akong umuwi. Ngayon, nung nandoon na ako, dala-dala, taglay sa isipan ko, yung hamon ng isang ministro. Isa yan sa hindi ko kinalimutan na dahil sa paniniwala ko, alam ng pare namin ang tungkol sa kalagayang yan. Sapagkat naniniwala ako that time na mas mahusay, marunong ang pare dahil nag-aral ng maraming taon. Nung pauwi na po kami, nagkaroon ako ng pagkakataon. Nang tanungin ko po ang pare na si Ginoong Role tungkol doon sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo na ang ating Panginoong Kristo ay tao. Inaasahan ko doon sa aking pagtanong sa kanya ay magbibigay siya ng talata ng Biblia na mababasa nga ang tungkol sa
ating Panginoon Jesucristo ay bigo na sinabi niya sa akin na talinhaga nga yan. Wala siyang ibinigay na talata sa akin. Kundi ang naging payo niya sa akin ay wag na akong makikinig doon sa aral ng Iglesia ni Cristo. Kaya bumalik ako na habang nasa barko ako, naliligalig ako kung paano ko makaganti. Dahil ang layunin ko noon ay mapahiya din siya. Yung ministro po, tinutukoy ninyo? Yung ministro. Na ipahiya ko siya na hindi totoo yung sinasabi niya na walang mababasa sa talata na ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Pagdating ko doon ay nakinig kami. Naglakas loob ako na magtanong, kapatid na ministro, bakit ninyo inaatake yung aming reliyon? Samantalang ang pari namin kapag nagtuturo o nagbimisa, hindi naman binabanggit ang reliyon ninyo, hindi naman kayo inaatake. Pero ang naging tugon ng ministro ng kapatid na Sani Salanga, sinabi niya, ang doktor nag-aral ng maraming taon. Isa sa mga pinag-aralan nila, yung pag-uupira ng pasyente ng tao. Alam ba ng doktor na kapag nag-uupira siya, maaring masaktan yung kanyang pasyente? Yan ang pagkasabi niya sa akin. Siyempre, alam. Pero bakit tinutuloy niya sa kabila na naramdaman ko minsan ng kanyang inuupirahan ang sakit? Ano layunin? Buhayin o patayin? Yan naman kaya. So, isa sa kanya, siyempre, buhayin. Na ang pagkasabi niya, wala kaming layunin na manakit ng damdamin ng kahit sino. Nauunawaan namin kung bakit mayroon tayong ganong damdamin. Kami man ay ganon din ang aming naramdaman nung una. Kaya lang, hindi maiwasan na banggitin ang ibang relihiyon sapagkat gusto nating patunayan na yung may mali at yung tama. Mula doon ay siniyasat ko ng mabuti kung may katotohanan yung sinasabi o tinuturo. Kaya sa panahon ng pagsamba, nakikinig ako ng mabuti. At may mga leksyon na pinapalabas ang pamamahala na hindi naman ang pinag-uusapan ay tungkol sa kalagayan ng ating Panginoon Kristo at ng ating Panginoon Diyos. Subalit, nasasagasaan ko minsan sa leksyon na doon magkakaroon ka ng kaisipan talaga na hindi sila iisa, kundi magkaiba ang kanilang kalagayan. At unti-unti na nauunawaan ko na ang tungkol sa kaibahan nila. Dahil ang ating Panginoon Kristo ay bahagi ng paglalang. Kapag nilalang ka, may lumalang sa iyo. So naging malinaw na sa akin ang lahat ng iyan. Kaya doon na ako sumampalataya at niyakap ko na ang pananampalataya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang totoo ay isa yan sa hinangaan ko. Lahat po ay nakabase sa Biblia. Wala siyang ginawang haka-haka o sariling kwento, kundi ibinabasa o binasa niya lahat sa Biblia. Ang totoo, pinakikita pa nga sa amin. Nung sa panahon na ako ay pumapasok na sa Iglesia ni Cristo, napatunayan ko na ang panalangin sa loob ng banal na iglesia ay sinasagot ng Diyos, tinutugon niya. Isa yan sa mga matibay na patutuo ko na maging sa aking pagdadala ng aking pamilya, napatunayan ko na sa loob ng Iglesia ni Cristo may Diyos na gumagabay at pumapatnubay na dito lubos kong sinampalatayanan sa maraming karanasan, maraming pangyayari sa buhay ko, na lalo na sa panahon ng pagtawag mo sa Kanya, ay tinutugon ng Diyos yung mga panalangin ng mga anak niya. Kailan at makikita niya na yung iyong ginagawang paglilingkod ay mula sa puso mo. Ay napakasarap ng pakiramdam. Nang ako ay nabautismuhan, pagkatapos ng bautismo, ay masarap ang pakiramdam at ipinangako ko sa Kanya na dito na ako tunay na maglilingkod sa Kanya. Dito ko na ibubuhos yung aking at dito ko huhubugin ang pamilya ko sa loob ng Iglesia ni Cristo para magpakatapat sa paglilingkod sa Diyos.